Loy vitsig na kakuchuin dagiram yan ayon liya, dan yan iban sene, then das iba story summary outline. Embutan ni ane ani thinras, ginyan, niya wichuin kubira se alayan. Ludiran ea iban sen, din bin edele a chan wutrong outline. Gn la truin en rasinitipli ea egan lirai. Anun indify la nane yi rai rabi rai yan an ndi lea, toit edane se reset haimuthan mene. Trin kailai dian idan sene. Ayan la dead litu. Ila rasi ibi trin ndi en hindo din bin. Ton niya lan yukucho anai. Gingwain fong ti anne, jing ni vai lirai, embo natiksoin sa ton utruin. Hindi kailanman naisip ni Alia na ang pagmamahal ay magiging ganito kasakit. Hindi niya inakala na ang isang sulyap ay kayang durugin ang buo niyang mundo sa isang iglap. Pero naroon siya, nakatayo sa madilim na kanto, sa harap ng isang motel na may pangalang I Casa del Amor, isang pangalan na mistulang panunuya sa puso niyang unti-unting pinipiga. Nakita niya ang kotse ni Marco. Ang itim na fee na kanyang ibinigay dito noong nakaraang buwan, malinaw na nakaparada sa tapat ng motel. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang kaba na kanina pa kumakawag sa kanyang tiyan, ngayon ay naging isang malamig na bato. Pumikit siya ng mariin. Ang dibdib niya ay tila pinipiga. Sumasakit ang ulo niya sa pilit na pagtanggi sa nakikita ng kanyang mga mata. Ilang linggo na niyang nararamdaman na may iba si Marco. May kakaiba sa mga kilos niya, sa kanyang mga mata, sa kanyang mga paliwanag. Ngunit lagi niyang pinipiling huwag pansinin. Lagi niyang sinasabing, hindi gagawin ni Marco iyon sa akin. Lalo na ngayong nagdadalang tawa ko. Pinakiramdaman niya ang kanyang tiyan. 5 buwan na siyang buntis. Isang munting buhay na ang pangarap niya ay lumaki sa isang kumpletong pamilya, sa ilalim ng pagmamahal ng isang ama at ina. Si Marco ang pangarap niyang ama para sa kanyang anak. Si Marco ang kanyang kinabukasan. Ngayon, ang pangarap na iyon ay unti-unting nagiging abo. Huminga siya ng malalim. Ang simoy ng hangin sa gabi ay tila may dalang pighati. Umayos siya ng tayo, pinunasan ang luha na hindi niya namalayan ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila milyong karayom na tumutusok sa kanyang mga paa. Ang dilim ng gabi ay hindi sapat upang itago ang kaba at takot na kumalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nang malapit na siya sa pintuan ng motel, narinig niya ang tawanan. Hindi niya gusto ang tunog na yon. Hindi niya gusto ang nakikita niya. Bumukas ang pintuan. Bumagsak ang kanyang mundo. Nakita niya si Marco. Nakangiti. Yakap-yakap ang isang babae. Si Sofia. Ang kanyang sekretarya. Ang babaeng palagi niyang nakikita sa opisina ni Marco. Ang babaeng sinasabi ni Marco na kaibigan lang. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang dugo niya ay kumulo sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang sakit na kanina ay pagdududa lang, ngayon ay naging isang matalim na balisong na tumusok sa kanyang puso. Marco, sigaw ni Alia, halos hindi na makilala ang sariling boses. Napatigil si Marco. Ang mga ngiti niya ay nawala. Ang mukha niya ay namutla, tila nakakita ng multo. Kinabig niya si Sofia palayo, ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at takot. Si Sofia, na kanina ay nakangiti, ay tila nabato. Ang kanyang mga mata ay tiningnan si Alia, at doon, nakita ni Alia ang isang emosyon na hindi lang takot. Mayroon itong bahid ng paghamon, ng pagod, at ng isang bagay na hindi maintindihan ni Alia. Alia, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Marco, ang boses niya ay nanginginig. Hindi sumagot si Alia. Lumakad siya papalapit, ang mga mata niya ay nakatitig sa 2 tao sa kanyang harapan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Sofia, pero may kung anong bahagi sa puso ni Alia ang nagsabi na hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Marco, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alia, ang boses niya ay halos paos na. Hindi makasagot si Marco. Ang mga mata niya ay umiiwas, ang kanyang katawan ay tila hinigop ng lupa. Ito ang Marco na ayaw niyang makita. Ang Marco na sinungaling. Ano, Marco? Hindi ka makasagot, sigaw ni Alia, lumapit kay Marco at sinubukan itong sampalin. Ngunit pinigilan ni Sofia ang kamay niya. Huwag mong saktan si Marco, sigaw ni Sofia.
Natigilan si Alia. Liam? Sino si Liam? Anak ba ito ni Sofia sa ibang lalaki? Anak ko si Liam, diretso at malungkot na sabi ni Sofia habang nakatingin sa mga mata ni Alia. Isang malaking suntok sa tiyan ang naramdaman ni Alia. Para siyang pinaghihirapan sa hininga. Anak? May anak sila ni Marco. Ibig sabihin, mas matagal na sila. Ano? Anak, halos pabulong na tanong ni Alia. Mabilis siyang lumingon kay Marco. Marco! Totoo ba ito? May anak ka sa kanya? Tumango si Marco, dahan-dahan. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa, ng takot. Alia, ipapaliwanag ko. Mangyaring. Ilang taon na ang bata, putol ni Sofia, na tila ba ayaw bigyan ng pagkakataon si Marco na magsinungaling muli. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alia, puno ng pait. Ilang taon na siya, Marco? Sabihin mo. Nag-aalangan si Marco, tila may malaking pasanin na nakasabit sa kanyang dila. 5 taon na siya, malumanay na sabi ni Sofia, ngunit ang bawat salita ay tila bumabagsak na pira-pirasong salamin sa paanan ni Alia. 5 taon. Ipinanganak siya ilang buwan bago ka pa niya ligawan, Alia. Tumigil ang mundo ni Alia. 5 taon? Napakurap-kurap si Alia. Ang mga salita ni Sofia ay tila kulisap na gumagapang sa kanyang utak. 5 taon. 5 taon na si Liam. Isang malamig na kamay ang tila humawak sa kanyang puso at pinigay yon ng napakahigpit. 5 taon. Si Alia at Marco ay halos 3 taon pa lamang magkakilala at mahigit 2 taon pa lang silang kasal. Ibig sabihin, hindi lang siya niloko ni Marco. Hindi lang siya pinagtaksilan. Siya pala ang kalahati. Siya ang ikalawa. Siya ang dumating huli. Ang lahat ng pangarap niya, ang lahat ng tiwala niya, ang lahat ng una niya kay Marco, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Wala na ang kaligayahan. Wala na ang seguridad. Wala na ang pagmamahal na akala niya ay totoo. Napakagat si Alia sa kanyang labi, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero hindi niya mapigilan. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, na parang may malaking bato na nakapatong doon. Kasinungalingan, bulong niya, halos hindi marinig. Ang lahat ay kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Ang anak na ito ay produkto ng isang pagmamahal na itinayo sa isang pundasyon ng matinding panlilinlang. Ang anak na ito ay magkakaroon ng ama na mayroon ng isang pamilya, isang anak na mas nauna pa. Ang mga mata ni Alia ay nanliit sa galit. Hindi sa Marco. Hindi sa Sofia. Kundi sa kanyang sarili. Bakit hindi niya nakita? Bakit siya nabulag? Bakit siya naging ganito katanga? Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang lamig ng gabi ay hindi sumasapat sa lamig na nararamdaman niya sa kalooban. Kaya pala, mahina ngunit matigas na sabi ni Alia, ang mga mata niya ay nakatitig kay Marco na ngayon ay halos lumuhod na sa harap niya. Kaya pala ang bilis mong magpakasal. Kaya pala ang bilis mong magpabuntis. Para matakpan ang totoo. Para maitago siya. Itinuro niya si Sofia. At para maitago siya. Itinuro niya ang tiyan ni Sofia. Nagulat si Sofia sa pagbanggit ni Alia sa tiyan niya. Hindi naman buntis si Sofia ngayon. Pero naiintindihan ni Sofia ang ibig sabihin ni Alia. Ang anak niya. Liam. Alia, huwag, Marco tried to approach her, his hand reaching out. Pero umatras si Alia. Ang bawat sentimetro na lumayo siya kay Marco ay parang 1 milya na paglayo sa lahat ng kasinungalingan. Tinignan ni Alia si Marco, ang asawa niya, ang ama ng anak niya. Hindi niya ito nakilala. Isa itong estranghero, isang sinungaling na nagtago sa likod ng perpektong maskara ng pag-ibig. Hindi ako ang una, bulong ni Alia, ang luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi ako ang pinili mo, Marco. Ang pinili mo ay ang buhay na ito, ang kasal na ito, para takpan ang lahat. Napatulala si Marco. Walang makitang sagot sa mga mata niya. Samantala, lumapit si Sofia kay Marco, ang mga mata niya ay puno ng hamon. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa, tila may hinahanap. May iba ka pa bang anak, Marco? Tanong ni Sofia, ang boses niya ay malakas na umalingaw sa katahimikan ng gabi. O sapat na ang 2 para sa mga lihim mo? Tumakbo si Alia.
Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta kailangan niyang lumayo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtaka sa katotohanan na bumulaga sa kanya sa harap ng motelyo. Ang mga salita ni Sofia, 5 taon na siya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal na sana ay ibinigay niya kay Marco. 5 taon. Ibig sabihin, nag-exist na si Liam bago pa man niya makilala si Marco. Bago pa man siya magmahal. Bago pa man siya magtiwala. Nakarating siya sa kanilang mansyon, ang lugar na dati ay kanyang kanlungan, ngayon ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Ang mga ilaw ay nakasindi, tila ba nag-aanyaya, ngunit ang loob niya ay tila nakabaon sa pinakamalalim na hukay. Pumasok siya sa loob, halos hindi makahinga, at agad na naglakad patungo sa kanilang silid tulugan. Ang silid na dati ay saksi sa kanilang pagmamahalan, ngayon ay napuno ng alikabok ng kasinungalingan. Nakita niya ang kanyang wedding photo sa bedside table, ang kanilang mga ngiti ay tila nanunuya. Ang perpektong imahe ng isang perpektong kasal. Isang kasinungalingan. Kinuha niya ang litrato, at sa halip na basagin, ay itinapon niya ito sa basurahan. Hindi niya kayang makita. Ang bawat sulyap ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging tanga. Doon, nagsimula siyang magwala. Ang bawat regalo na ibinigay ni Marco sa kanya, ang bawat souvenir mula sa kanilang honeymoon sa El Nido, ang mga damit na binili niya para sa kanilang future family, lahat ay isa-isa niyang itinapon sa sahig. Ang kulay asul na crib na binili nila kamakailan, naghihintay sa kanilang magiging anak, ay tinitigan niya ng may pait. Ang lahat ay nakaplano, nakalatag, perpekto. Pero ang lahat ay isang huwad na ilusyon. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol. Ang sanggol na ito ay walang kasalanan. Ang sanggol na ito ang tanging totoo sa lahat ng nangyari. Pero paano niya ito palalakihin sa ganitong uri ng katotohanan? Naramdaman niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Marco sa labas. Mabilis. Sobrang bilis. Tila ba alam nitong kailangan niyang habulin siya, kailangan niyang itama ang lahat ng pagkakamali. Pero may itatama pa ba? May maibabalik pa ba? Bumukas ang pintuan ng kanilang silid at doon, nakita niya si Marco. Ang mukha nito ay namumutla, ang buhok nito ay magulo, at ang mga mata nito ay puno ng pagmamakaawa. Alia, bulong ni Marco, dahan-dahang lumapit. Alia, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa sahig, sa mga nagkalat na gamit, na tila ba ang mga ito ang sumasalamin sa kanyang durog na puso. Lumuhod si Marco sa harapan niya. Alia, alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. At alam kong karapat-dapat ka sa galit na yan. Pero pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, sa wakas ay sagot ni Alia, ang boses niya ay basag na basag. 5 taon, Marco. 5 taon na nagsisinungaling ka sa akin. 5 taon kang nagtago ng pamilya. Tapos sasabihin mong hindi sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Alia, paliwanag ni Marco, ang boses niya ay puno ng sakit. Totoong mahal kita. Totoong gusto ko ang buhay na ito, ang pamilyang ito kasama ka. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Tanong ni Alia, sa wakas ay tiningnan si Marco, ang mga mata niya ay nagbabaga sa luha. Bakit mo ako pinili kung mayroon ka ng pamilya? Bakit mo ako binigyan ng peking pag-asa? Napayuko si Marco. Si Sofia. Noon, isa lang siyang flame. Isang pagkakamali. Bata pa ako noon, Alia. Nagkamali ako. Pero hindi ko inakala na magbubunga yon. At ngayong may bunga na, anong ginawa mo? Itinago mo? Itinago mo siya, at ginamit mo ako para takpan ng lahat, bawat salita ni Alia ay tila saksak. Marco, hindi ka lang nagkamali. Pinili mong magsinungaling. Pinili mong manipulahin ang damdamin ko para sa sarili mong kapakanan. Hindi. Hindi totoo yan, Alia, depensa ni Marco, nagtaas ng tingin. Hindi ko ginamit ang kasal natin para takpan ang anumang bagay. Gusto kong magbago. Gusto kong maging matino. Ikaw ang pag-asa ko para maging matino. Ang pamilyang ito kasama ka, ito ang pangarap ko. Kung pangarap mo ako, bakit hindi mo tinapos ang koneksyon mo sa kanya? Tanong ni Alia. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa simula pa lang? Bakit mo ako hinayaan na maging tanga at umasa sa isang kasinungalingan? Ang mga mata ni Marco ay napuno ng luha.
Mahirap, Alia. Napakahirap. May anak kami. Hindi ko kayang talikuran si Liam. Ang hirap, Alia. Naisip ko na kaya kong balansihin ang lahat. Naisip ko na kaya kong panagutan ang mga pagkakamali ko nang hindi sinasaktan ang sinuman. Alam kong mali ako. Alam kong nagkamali ako. Pero pinagsisihan ko. Buong puso ko itong pinagsisisihan. Pinagsisisihan. Sa tingin mo ba sapat ang pagsisisi para burahin ang 5 taon ng panlilinlang, sumbat ni Alia? Alam mo bang halos araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ang swerte ko sa'yo. Kung bakit ang perpekto ng buhay ko. Kung bakit ang ganda ng fairy tale ko. Tapos ngayon, malalaman ko na isa lang pala akong karakter sa isang peking kwento na ikaw ang nagsulat. Pinunasan ni Marco ang luha sa kanyang pisngi. Alia, alam kong mahirap intindihin. Pero hindi ko rin ginusto ito. Nahihirapan ako. Mahal ko kayong dalawa. Huwag mong sabihing mahal mo kami, galit na putol ni Alia. Dahil kung mahal mo kami, hindi mo kami ilalagay sa ganitong sitwasyon. Ang isang lalaking nagmamahal ay hindi nagsisinungaling. Hindi nagtatago. Hindi nagtataksil. Niyakap ni Marco ang mga tuhod ni Alia. Pakiusap, Alia. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Iiwanan ko si Sofia. Tututukan ko kayo ng anak natin. Ako lang at ikaw at ang pamilya natin. Pakiusap, Alia. Huwag mo akong iwanan. Hindi ko kaya. Tinitigan ni Alia ang mukha ni Marco na puno ng desperasyon. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na mawala ang lahat ng itinayo niya. Pero ang takot na yon ay hindi nagpapalit sa sakit na nararamdaman ni Alia. Ang mga pangako ni Marco ay tila lumulutang sa hangin, walang bigat, walang saysay. Parang mga pira-pirasong basag na salamin. Wala siyang makita sa mga pangakong iyon, kundi ang anino ng panlilinlang. Paano siya magtitiwala muli? Pangako, Alia, ulit ni Marco, mas mahigpit ang kapit sa kanyang tuhod. Hinding-hindi na ako magsisinungaling. Iibahin ko na ang lahat. Para sa'yo at para sa anak natin. Inalis ni Alia ang kamay ni Marco sa kanyang tuhod. Ang pagdududa ay mas matindi pa sa galit. Paano kung ito ay isa na namang manipula? Paano kung ang mga luha na ito ay bahagi lang ng isang malaking dula? Dahan-dahan, itinayo ni Alia ang sarili. Naglakad siya papalayo kay Marco, patungo sa bintana, at tiningnan ang mga bituin sa madilim na kalangitan. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis ang tibok. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan ang maliit na buhay ay patuloy na lumalaki. Ang buhay na ito na magiging anak niya. Ang buhay na ito ay bahagi ba ng isang kasinungalingan? Hindi mapakali si Alia. Maghapon siyang nakakulong sa silid, nakikinig sa walang humpay na pagkatok ni Marco sa pinto, sa kanyang mga pagsusumamo na pagbigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Paulit-ulit nitong sinasabi na mahal siya, na pinagsisisihan nito ang lahat. Ngunit ang bawat salita ay tila hungkag na lata sa pandinig niya. Walang puwang ang mga pakiusap ni Marco sa puso niyang nabasag. Ang tanong ni Sofia, may iba ka pa bang anak, Marco, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi lang ang panlilinlang ni Marco ang gumugulo sa kanya. Mas higit ang misteryo ni Sofia, ang kanyang kakaibang kalmado sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang pait na tila ba matagal nang naroroon. Nagsimulang lumitaw ang isang kaisipan sa isip ni Alia, kailangan niyang makausap si Sofia. Hindi para makipag-away, hindi para magtalo, kundi para marinig ang kanyang kwento. Ang bersyon ng kanyang asawa ay puno ng pagtatanggol sa sarili, kailangan niyang marinig ang isang walang kinikilingan o hindi bababasa ang ibang panig. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco, nagbihis si Alia. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang plano. Ayaw niyang may makialam. Hindi niya rin alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro, desperado lang siyang malaman ang buong katotohanan. Gusto niyang makita kung may mas lalalim pa sa hukay ng panlilinlang na kinasadlakan niya. Alam niya ang opisina ni Sofia, isang maliit na digital marketing agency sa isang abalang gusali sa Makati. Dala ang kaba at pagdududa, sumakay si Alia sa isang taxi. Ang bawat daanan ay tila nagpapalapit sa kanya sa mas matinding katotohanan. Pagdating niya sa gusali, pakiramdam niya ay bawat sulyap ng tao ay nakatitig sa kanya, tila ba alam ng lahat ang kanyang miserable na sitwasyon. Pero wala siyang pakialam.
Ang tanging mahalaga ay ang matapos ang pagdududa. Pumasok siya sa agency. Maliit lang ito, masikip, ngunit mukhang abala. Nakita niya si Sofia sa isang sulok, nakaupo sa harap ng computer, seryosong nakatutok. Hindi ito ang Sofia na nakita niya sa motel, o ang Sofia na nakikita niya sa tabi ni Marco sa mga corporate events. Ito ay isang Sofia na mukhang ordinaryo, abala, at tila may pinagdaanan. Lumapit si Alia, ang kanyang puso ay lumalagapak. Sofia, mahina niyang tawag. Napaangat si Sofia ng tingin, at ang reaksyon nito ay nagpakita ng malalim na pagkagulat. Tila ba hindi nito inakala na muli silang magkikita sa ganitong paraan? Tumayo ito, at ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Alia, sagot ni Sofia, ang boses niya ay walang emosyon. Ano ang ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap, diretsyo at matigas na sagot ni Alia. Hindi para mag-away. Para malaman ko ang totoo. Ang lahat ng totoo. Nag-alinlangan si Sofia. Tumingin ito sa paligid, sa mga kasamahan nito sa trabaho na tila abala, ngunit malinaw na nakikinig. Hindi ito ang tamang lugar, bulong ni Sofia. May alam akong coffee shop sa kabilang kanto. Tumango si Alia. Hindi na niya kayang maghintay. Naglakad sila ng tahimik. Ang hangin sa labas ay mainit at maalikabok, sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman ni Alia sa loob. Pagdating sa coffee shop, umupo sila sa isang sulok, malayo sa mga prying eyes. Umorder si Sofia ng kape, si Alia naman ay nag-order ng tubig. Kailangan niya ng pampalamig sa galit at takot na nararamdaman niya. Kaya ano ang gusto mong malaman? Simula ni Sofia, ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Huminga ng malalim si Alia. Ang lahat. Bakit? Paano? Kailan nagsimula? At ang pinakamahalaga, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Napatungo si Sofia. Nagsimula kami ni Marco bago pa kayo magkakilala. Hindi ko itinatanggi. Akala ko seryoso siya. Pinaniwala niya ako. Pinaniwala ka sa ano? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Na ako ang pipiliin niya, sagot ni Sofia, tumingin sa kanya. Na ako at si Liam ang kanyang pamilya. Naayusin niya ang lahat. Pero hindi. Ang boses ni Sofia ay nagpakita ng isang taon ng pagkabigo at kalungkutan. Kailangan kong maniwala sa kanya. Siya lang ang inaasahan ko. Siya lang ang pinipilit kong isipin na pananagutan ni Liam. At si Liam, tanong ni Alia. Totoo ba talaga ang sinabi mo? 5 taon na siya. Tumango si Sofia. Mas matanda pa siya sa kasal niyo. Isinilang ko si Liam at ipinangako ni Marco na ayusin niya ang lahat. Pero bigla ka na lang dumating. At bigla na lang nagbago ang lahat. Napakagat si Alia sa kanyang labi. Ang bawat salita ni Sofia ay parang piraso ng jigsaw puzzle na bumubuo sa mas masakit na larawan. Anong nangyari? Bakit kanya iniwan para sa akin? Natawa ng mapait si Sofia. Iniwan? Hindi niya ako iniwan, Alia. Hindi niya kailanman ganap na tinapos. Patuloy lang siyang nagbibigay ng pag-asa. Patuloy lang siyang bumabalik. Pero bakit kanya pinakasalan? Tanong ni Alia, diretsong tiningnan si Sofia. Bakit ako? Nag-alinlangan si Sofia. Uminom siya ng kape bago sumagot. Dahil sa posisyon mo. Dahil sa pamilya mo. Dahil sa tingin ng pamilya Alcantara, ikaw ang perpektong mukha para sa kanila. Ayaw nilang may bahid ang pangalan nila. At hindi ako at si Liam angkop para doon. Angkop, ulit ni Alia. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung anong klase ng pamilya ang Alcantara, Alia, sabi ni Sofia. Mga tao sila na nagpapahalaga sa imahe, sa pangalan, higit sa anumang damdamin. Nang malaman nilang may anak si Marco sa akin, isang ordinaryong tao, ayaw nilang tanggapin. Kaya nila kinailangan ng isang solusyon. At ikaw, Alia, ang solusyon na yon. Natahimik si Alia. Ang mga salita ni Sofia ay tila bumubuo ng isang nakakagulat na imahe sa kanyang isip. Ang Marco na minahal niya, ang pamilya na akala niya ay kanyang kinabibilangan, ay tila bahagi lang ng isang malaking setup. Ibig mong sabihin, bulong ni Alia, ang boses niya ay halos hindi marinig, ginamit ako ni Marco para lang takpan ang pagkakamali niya. At ang pamilya niya, alam ang lahat. Tumango si Sofia, ang mga mata nito ay punong-puno ng awa. Hindi lang alam, Alia.
Marco mismo ang nagtanong sa akin kung kaya kong umalis, kung kaya kong tumahimik, dahil pinaplano niya nang magpakasal sa'yo. Sinabi niya sa akin na kailangan niya akong iwan pansamantala, na aayusin niya ang lahat pagkatapos. Ito ang paraan niya para masiguro ang kanyang posisyon sa kumpanya, para maging malinis ang pangalan niya. Nag-alinlangan si Andrea. Alia, bawal yan. Personal medical info yan. Pero kung ganito na lang, pwede kong subukang tanungin ang isang kaibigan kong doktor sa The Judas Children's Hospital. Minsan, doon dinadala ang mga pasyenteng may ganitong kondisyon. Sige, pakiusap Andrea, desperado na sabi ni Alia. Napakalaki ng tulong mo kung sakali. Kinaumagahan, nakatanggap si Alia ng text mula kay Andrea. Isang pangalan ng doktor at isang maikling paliwanag, Liam Reyes. Isang bihirang forma ng congenital heart disease. Kailangan ng sunod-sunod na operasyon. Napakamahal ng treatment. May donor daw na sumasagot sa expenses. Ang pangalan sa mga records, Marco Alcantara. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Alia. Congenital heart disease. Ibig sabihin, hindi lang simpleng sakit. Isang malubhang kondisyon na nangangailangan ng patuloy na paggamot at malaking halaga ng pera. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi makawala si Sofia kay Marco. Hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa buhay ng anak nito. Ang galit na naramdaman niya para kay Sofia ay unti-unting lumambot, napalitan ng habag. Pareho silang biktima ni Marco. Si Sofia, bilang ina ng isang batang may sakit, at siya, bilang asawang niloko. Ngunit may pagkakaiba. Si Sofia ay may mas matinding bigat na dala. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng doorbell. Nagulat siya. Hindi pa dapat umuwi si Marco. Bumaba siya. Nakita niya ang kanyang biyenan, si Auntie Remedios Alcantara, na nakatayo sa pintuan, may dalang isang malaking basket ng prutas at ilang luxury items. Nakasuot ito ng mamahaling barotsaya, at ang kanyang mukha ay kalmado at punong-puno ng pag-aalala o tila pag-aalala. Alia, anak, sabi ni Auntie Remedios, lumapit at yumakap kay Alia ng mahigpit. Nabalitaan ko ang nangyari. Oh, anak ko, anong nangyayari sa pamilya natin? Ang yakap ni Auntie Remedios ay malamig, at ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila bumabalot sa kanya. Kumala si Alia sa yakap at pilit na ngumiti. Salamat po, Auntie, sabi ni Alia. Naiintindihan niyo po ba ang pinagdadaanan ko? Umiling si Auntie Remedios, may kalungkutan sa mga mata. Hindi ko lubos na maintindihan ang sakit na nararamdaman mo, anak. Pero bilang ina ni Marco, at bilang isang babae, alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyong ito. Ang mga lalaki, minsan, nagkakamali. Inilapag ni Auntie Remedios ang basket sa mesa sa sala. Upo ka, anak. Mag-usap tayo. Umupo si Alia sa sofa, habang si Auntie Remedios naman ay umupo sa kabilang dulo, pinagmamasdan siya ng may malalim na tingin. Alam kong galit ka kay Marco, simula ni Auntie Remedios, at may karapatan ka doon. Pero, Alia, ang pagmamahal ay tungkol din sa pagpapatawad. At ang pamilya, lalo na ngayon na mayroon ka ng dinadala, ay tungkol sa pagkakaisa. Kailangan mo ng lakas ngayon para sa inyong magiging anak. Ang mga salita ni Auntie Remedios ay tila matatamis, ngunit may bigat na hindi maintindihan ni Alia. Tila ba may pilit na pinatatahimik ang mga salitang iyon sa kanya? Hindi ko po alam, Auntie, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay mahina. Napakahirap tanggapin ang lahat ng ito. Ang panlilin lang. Hinawakan ni Auntie Remedios ang kamay ni Alia. Alam kong masakit, anak. Pero tignan mo, si Marco, lumalapit sa iyo, nagsisisi. Ibig sabihin, ikaw ang mahal niya. Ikaw ang gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak. Ang isang pagkakamali lang iyon. Isang kasalanan ng nakaraan. Kasalanan ng nakaraan. Kung kasalanan lang, bakit patuloy pa rin ang koneksyon? At bakit ang pamilya Alcantara, na puno ng integridad, ay tila nakikisimpatya sa pagkakamaling ito? Para sa pamilya, Alia, patuloy ni Auntie Remedios, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad, kailangan nating maging matatag. Lalo na ngayong malapit na ang eleksyon ni Senator De La Cruz. Hindi natin kailangan ng eskandalo. Kailangan natin ng isang matatag at nagkakaisang pamilya. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Alcantara. At ang magiging kinabukasan ng inyong anak. Nagulat si Alia sa pagbanggit sa politika.
Tila ba ang pag-ibig at pamilya ay bahagi lang ng isang malaking chessboard ng politika at reputasyon? Ang mga salita ni Auntie Remedios ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isip ni Alia. May kung anong bahagi sa kanya ang nagsasabi na tama ang matamis na payo ni Auntie Remedios, pero may isang malalim na pagdududa na kumakawag sa kanyang puso. Tumayo si Auntie Remedios, ang kanyang mukha ay seryoso. Pag-isipan mo, anak. Ang pamilya ang pinakamahalaga. At ang isang pamilya, hindi basta-basta nawawasak dahil sa isang pagkakamali. Kailangan mong maging matatag. Ipakita mo sa lahat na malakas ka. Na kayang-kaya mong lampasan ito para sa pamilya. Salamat po, Auntie, sabi ni Alia, ngunit ang boses niya ay walang sigla. Nang paalis na si Auntie Remedios, naglakad ito sa sala, at ang mga mata niya ay napako sa isang lumang kabinet na puno ng mga litrato. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, nakita ni Alia ang isang nakabaligtad na litrato. Lumang litrato. Hindi niya pinansin kanina. Nang makalabas si Auntie Remedios, at narinig niya ang pag-andar ng kotse nito, lumapit si Alia sa kabinet. Kinuha niya ang litrato. Isang litrato ni Marco. Mas bata pa siya rito, marahil nasa maaga pang 20s. Nakangiti siya. At sa tabi niya, hindi si Sofia. Hindi rin si Alia. Isang babaeng ibang-iba sa kanila. Mas matanda, mas seryoso. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Sino ang babaeng ito? At bakit nakatago ang litratong ito? Ang kanyang puso ay biglang lumagapak sa kaba. Ang katanungan ni Sofia ay umalingaw muli sa kanyang isip, may iba ka pa bang anak, Marco? Hindi kaya? Ang lumang litrato ni Marco kasama ang hindi niya kilalang babae ay tila isang malalim na sugat na unti-unting lumalalim sa isip ni Alia. Sino ito? Isa na namang lihim ni Marco. Ang pagdududa na dati ay nakakulong lang sa kanyang isipan, ngayon ay kumakalat na sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pangako ni Marco, ang bawat pagmamakaawa nito na magsimula sila muli, ay tila isang malaking bitad. Paano niya magagawang magtiwala muli sa isang taong may tago pa rin sa kanya? Naramdaman ni Alia ang pagod. Ang pagod sa pakikipaglaban sa mga kasinungalingan, sa pagdududa, at sa sakit. Pero hindi niya kayang sumuko. May buhay na umaasa sa kanya. Kailangan niyang maging malakas. Nang gabing iyon, naghanda si Marco ng hapunan. Hindi ito ang unang beses na sinubukan nitong suyuin si Alia. May mga bulaklak, kandila, at ang paboritong lutuin ni Alia, adobo. Ang lahat ay tila perpekto, tila walang nangyari. Tila ba kaya nilang ibalik ang lahat? Alia, malumanay na sabi ni Marco nang lumabas si Alia mula sa kanyang silid. Nakasuot ito ng polo shirt na bihira nitong isuot sa bahay. Umuwi ka na sa bahay. Nag-alala ako sa'yo. Nandito na ako, walang emosyong sagot ni Alia. Umupo ka, yaya ni Marco, iginaya siya sa upuan. Naghanda ako. Paborito mo. Tahimik na umupo si Alia. Pinapanood niya si Marco habang ito ay nagsasali ng pagkain sa kanyang plato. Ang lahat ay tila ayos, ngunit ang puso ni Alia ay patuloy na nagdududa. Alia, simula ni Marco, kinuha ang kamay ni Alia sa ibabaw ng mesa. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Hinding-hindi na ako magsisinungaling. Tatapusin ko na ang lahat kay Sofia. Tiningnan ni Alia ang mga mata ni Marco. Nakita niya ang sinseridad, ang pagmamakaawa. Sa isang sandali, halos maniwala siya. Halos bumigay siya. Ang pangarap niya ng isang perpektong pamilya ay sumisilip muli. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maging totoo ang lahat. Ngunit may isang bagay na nagpakawala sa kanya. Marco, sabi ni Alia, inalis ang kamay niya mula sa pagkakakapit nito. Hindi lang si Sofia ang problema. May iba ka pa bang lihim na hindi ko alam? Nagtaka si Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Ang babae sa litrato, diretsong tanong ni Alia, napansin ang bahagyang pagtigil ni Marco. Ang litrato na nakatago sa kabinet sa sala. Sino siya? Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat. Alia, paano mo? Iyon ang punto, Marco, putol ni Alia, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Lagi na lang, paano mo nalaman? Hindi ito ang totoo. Wala nang katotohanan sa'yo. Napayuko si Marco.
Siya si Christina. Kaibigan lang siya. Lumang litrato iyon. Hindi niya ipinaliwanag ng buo. Hindi siya tumingin sa mata ni Alia. Ang sagot niya ay tila may tinatago pa rin. Ang maliit na pag-asa na sana ay totoo ang mga pangako ni Marco ay unti-unting naglaho. Kung kaswal na kaibigan lang, bakit itinatago? Bakit may bahid pa rin ng takot ang mga mata niya? Alia, maniwala ka sa akin, pilit ni Marco. Gusto kong magbago. Gusto kong ayusin ang pamilya natin. Ngunit ang mga salita niya ay tila bumabagsak sa bingi na tainga. Ang pagdududa ay mas matindi pa sa anumang pangako. Kinabukasan, habang abala si Marco sa opisina at si Auntie Remedios naman ay wala sa bahay, nagpasya si Alia na maghanap ng mas maraming impormasyon. Ang hinala niya tungkol sa papel ni Auntie Remedios sa lahat ng ito ay lumalakas. Ang kanyang mga salita tungkol sa reputasyon at pamilya ay tila may mas malalim na kahulugan. Nagsimula si Alia sa opisina ni Marco sa bahay. Hindi ito ang opisina sa kumpanya, kundi ang maliit na silid kung saan ginagawa ni Marco ang kanyang mga personal na papeles. Hindi niya ito ginawa dati dahil nagtitiwala siya. Ngayon, iba na ang lahat. Maingat niyang binuksan ang mga drawer. Nandoon ang mga lumang kontrata, bank statements, at iba pang dokumento. Sa una, wala siyang makita. Puro business documents. Ngunit sa isang nakatagong folder sa ilalim ng iba pang papeles, nakita niya ang ilang lumang dokumento. May mga financial statements na may malalaking transaksyon sa mga petsang pamilyar kay Alia, mga petsa bago at sa simula ng kanilang relasyon. At ang mga ito ay may kinalaman sa isang key foundation na hindi niya narinig kailanman. Ang sumasagot sa mga transaksyon at ang nag-apruba sa mga ito ay hindi si Marco kundi ang pangalan ni Auntie Remedios. At pagkatapos, sa ilalim ng tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang lumang sulat. Hindi ito nakalagay sa sobre. Nakasulat sa papel na medyo luma na. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay kay Auntie Remedios. Binasa ni Alia ang sulat. Minamahal kong Marco. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Ang pagkakamali mo kay Sofia ay malaking hamon sa pamilya Alcantara. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang pangalan natin dahil sa isang simpleng pagkakamali. Ang pamilya de la Cruz ang solusyon natin. Ang kanilang impluwensya sa politika ay kailangan natin. Ang pagpapakasal mo kay Alia ang pinakamabilis na paraan para malinis ang lahat. Magiging mukha ka ng isang malinis at matatag na pamilya. Huwag kang mag-alala kay Sofia at sa bata. Aayusin ko iyon. Sisiguraduhin kong matutulungan sila basta manahimik sila at hindi maglalabas ng anumang impormasyon. Kailangan lang nating maging maingat. Para sa ikapapayapa ng ating pamilya, Marco, sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala sa iyong pag-aasawa. Alam kong mahihirapan ka, ngunit ito ang paraan para mapanatili mo ang iyong posisyon at ang reputasyon ng pamilya Alcantara. Ang iyong ina. Remedios. Nalaglag ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Alia. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isip, mas malakas pa sa anumang sigaw. Para sa ikapapayapa ng ating pamilya. Ang nakasulat sa sulat ay eksakto sa kung anong ginamit ni Auntie Remedios sa kanya. Ito na. Ito na ang katotohanan. Ang lahat ng matamis na salita ni Auntie Remedios, ang lahat ng pag-aalala nito, ay isang malaking kasinungalingan. Siya ang utak sa likod ng lahat. Siya ang nagplano. Siya ang nagmanipula. Ang kasal nila ni Marco ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa reputasyon. Para takpan ng isang iskandalo. Si Alia ay isa lang palang piyesa sa kanilang malaking chess game. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangarap, ang kanyang buong pagkatao, ay ginamit para sa kapakanan ng pamilya Alcantara. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang luha ay mabilis na dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil. Siya ay biktima ng isang malaking konspirasyon. Nalaglag ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Alia. Ang mga salita ni Auntie Remedios ay umalinggaw sa kanyang isip, mas malakas pa sa anumang sigaw. Para sa ikapapayapa ng ating pamilya, Marco, sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala sa iyong pag-aasawa. Alam kong mahihirapan ka, ngunit ito ang paraan para mapanatili mo ang iyong posisyon at ang reputasyon ng pamilya Alcantara. Hindi ito panlilinlang lamang ni Marco. Hindi lang ito tungkol kay Sofia at Liam.
Isang malaking, nakatagong konspirasyon. Ang bawat matamis na salita ni Auntie Remedios, ang bawat pag-aalala nito, ay isang bahagi lamang ng isang masalimuot na plano. Ang kasal nila ni Marco ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa reputasyon. Para takpan ng isang eskandalo. Si Alia ay isa lang palang piyesa sa kanilang malaking chess game. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangarap, ang kanyang buong pagkatao, ay ginamit para sa kapakanan ng pamilya Alcantara. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang luha ay mabilis na dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil. Siya ay biktima ng isang malaking konspirasyon. Nanginginig ang buong katawan ni Alia. Hindi na niya kayang manahimik. Hindi na niya kayang magpanggap. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ngayon na. Nang gabing iyon, narinig niya ang pagbukas ng gate. Alam niyang si Marco na yon. Ang bawat tunog ng paglapit ng sasakyan ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Mayroon siyang hawak na 2 piraso ng katotohanan, ang lumang sulat ni Auntie Remedios, at ang impormasyon tungkol sa sakit ni Liam na may kinalaman sa pamilya Alcantara. Pumasok si Marco sa bahay, ang mukha nito ay pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Alia. Nandito ka pa? Tanong nito, tila nagulat na makita si Alia na nakatayo sa sala, hindi pa nagpapahinga. Marco, matigas na sabi ni Alia, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. May kailangan kang ipaliwanag. Nag-alinlangan si Marco. Ano na naman, Alia? Pakiusap, pagod ako. Pwede ba nating ipagpatuloy ang usapan bukas? Hindi, putol ni Alia, at sa unang pagkakataon mula nang matuklasan niya ang lahat, naglabas siya ng tunay na galit sa kanyang tinig. Ngayon mo ipapaliwanag ang lahat. Napakunot ang noo ni Marco, tila may kakaiba sa kilos ni Alia. Ano ba yan, Alia? Bakit ka ganyan? Walang salita, inilabas ni Alia ang sulat ni Auntie Remedios at ang print-out ng impormasyon tungkol kay Liam na may pangalan ni Marco bilang donor. Itinapon niya ang mga ito sa sahig sa harapan ni Marco. Napatingin si Marco sa mga dokumento at ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Nagmistulang papel. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. Paano mo nalaman, bulong niya na parang hindi makapaniwala. Iyan ba ang tanong mo, Marco? Mariing tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hindi totoo ba ito? O patawarin mo ako, Alia. Kundi paano mo nalaman? Napaatras si Marco. Alia, may paliwanag ako. Ganoon ba? Sumbat ni Alia. Paliwanag mo kung bakit alam ng nanay mo ang tungkol kay Sofia at Liam bago pa tayo ikasal. Paliwanag mo kung bakit niya sinabi sa sulat na ito na ang kasal natin ay para lang takpan ang eskandalo ninyo. Paliwanag mo kung bakit ako ang ginamit ninyong pangharang sa mga kasinungalingan nyo. Nagsimulang manginig si Marco. Alia, si Mama. Si Mama, putol ni Alia. Alam niya? Alam niya ang lahat? At pinayagan ka niya? Hindi lang niya pinayagan, siya pa ang nagplano. Siya ang utak sa likod ng lahat ng kasinungalingan na ito. Tumakbo ang isip ni Alia. Ang bawat matamis na ngiti ni Auntie Remedios, ang bawat pag-aalala nito, ang bawat payo tungkol sa reputasyon ng pamilya, at pagpapatawad, lahat ay tila isang malaking pagganap. Flashback. Nakaupo si Auntie Remedios sa sala, hawak ang kamay ni Alia. Alam kong masakit, anak. Pero tignan mo, si Marco, lumalapit sa iyo, nagsisisi. Ibig sabihin, ikaw ang mahal niya. Ikaw ang gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak. Ang isang pagkakamali lang iyon. Isang kasalanan ng nakaraan. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Flashback. Auntie Remedios, para sa pamilya, Alia, kailangan nating maging matatag. Lalo na ngayong malapit na ang eleksyon ni Senator De La Cruz. Hindi natin kailangan ng eskandalo. Kailangan natin ng isang matatag at nagkakaisang pamilya. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Alcantara. At ang magiging kinabukasan ng inyong anak. Hindi kinabukasan ng... Napasinghap si Alia. Ang katotohanan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inakala niya. Hindi lang siya biktima ng isang taong nangaliwa. Siya ay biktima ng isang buong pamilya na nagplano ng kanyang kasal, na nagmanipula ng kanyang buhay, para lang takpan ang kanilang mga lihim. Sabihin mo, Marco, sigaw ni Alia, ang mga mata ay nanliliit sa galit. Sabihin mo na ang totoo.
Ginusto mo ba ito? O ginamit ka lang din ng nanay mo para sirain ang buhay ko? Napayuko si Marco, ang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng pagtatanggol niya ay nawala. Ang takot na kanina ay para sa kanyang sarili, ngayon ay para sa kanyang ina. Sinabi ni Mama na kailangan kong magpakasal sa'yo, Alia, bulong ni Marco, halos hindi marinig. Kung hindi, hindi ko makukuha ang posisyon ko sa kumpanya. Kung hindi, ilalabas nila ang tungkol kay Liam at masisira ang pangalan ng pamilya. Sinabi niya na ako ang bahala kay Sofia at Liam. Naayusin niya ang lahat sa ibang paraan. Basta maging malinis ang lahat. Ang huling bahagi ng sinabi ni Marco ay tila nagpalabas ng huling patak ng pag-asa kay Alia. Binili pala siya. Hindi siya pinili. Ang mukha ni Marco ay puno ng pagkabalisa, ng takot, ng pagsisisi. Ngunit para kay Alia, hindi na yon sapat. Ang sakit at galit ay mas matindi. Hindi siya pinili. Binili siya. Binayaran siya. Tiningnan ni Alia ang nakayukong si Marco, ang puso niya ay parang yelo. Ang lahat ng pangarap niya, ang lahat ng tiwala niya, ang lahat ng pagmamahal niya, ay isa lang palang malaking kalokohan. Ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng matinding panlilinlang na pinamunuan ng isang reyna ng mga kasinungalingan. Kaya pala, malamig na sabi ni Alia, ang mga mata ay nakatitig sa nakayukong mukha ni Marco. Hindi mo ako pinili. Binili mo ako. Ang mga salita ni Marco, ang kanyang nakayukong anyo, ang sulat ni Auntie Remedios, lahat ng iyon ay umalingaw sa isip ni Alia, nagdulot ng malalim na sugat na mas masakit pa kaysa sa pisikal na karamdaman. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil ng asawa. Siya ay biktima ng isang matinding panlilinlang na pinagplanuhan, pinamamahalaan, at isinakatuparan ng buong pamilya ng asawa. Siya ang ginamit, isang kasangkapan, isang mukha para takpan ang dungis ng pangalan ng Alcantara. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Alia. Ang mga mata niya ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisam. Ang bawat sandali ng kanyang kasal, bawat matamis na pangako ni Marco, bawat ngiti ni Auntie Remedios, ay tila bumalik sa kanyang isip, puno ng pait. Hindi na niya makita ang pagmamahal. Ang nakikita niya lang ay ang malaking plano, ang malaking laro na siya ang pinaglaruan. Kinabukasan, nanatili siyang nakakulong sa silid. Hindi niya binuksan ang pintuan. Wala siyang ganang kumain. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkabigla, ang walang humpay na lungkot, at ang pagkalito sa lahat ng nangyayari. Nagkaroon siya ng pakiramdam na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho na at wala nang matitira. Ito ang huling hininga ng kanyang pag-asa bago ito tuluyang mamatay. Alia, anak, pakiusap, buksan mo ang pinto, narinig niyang boses ni Marco sa labas. Ang boses nito ay basag na basag. Makinig ka sa akin, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko ginusto ito. Si Mama. Si Mama lang ang nagdesisyon. Pakiusap, Alia, kausapin mo ako. Hindi sumagot si Alia. Lumayo siya sa pintuan. Ang mga salita ni Marco ay tila walang saysay. Nagawa nitong lokohin siya ng ganoon katagal, ng ganoon kalalim. Ang pagsisisi nito ay tila ba para sa sarili nito, para sa mawawala sa kanya, at hindi para sa sakit na idinulot nito sa kanya. Alia, pakiusap, mahal na mahal kita, patuloy ni Marco, ang pagkatok nito ay naging mahina na. Huwag mo akong iwanan. Paano na ang anak natin? Ang anak. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ang tanging-tanging ilaw sa kadiliman na bumabalot sa kanya. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang anak niya sa mundong puno ng kasinungalingan? Sa pamilyang gumagamit ng tao para sa sariling kapakanan. Narinig niya ang pag-alis ni Marco at ang tunog ng sasakyan nito. Pakiramdam niya ay lumuwag ang kanyang hininga, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Mas matindi pa ang sakit ngayon na alam niya na ang Marco na minahal niya ay isa palang manika sa kamay ng ina nito. Ilang oras ang lumipas. Muling may kumatok sa pintuan. Mas malakas, mas may otoridad. Alia, anak, buksan mo ito, ang boses ni Auntie Remedios, matigas at puno ng utos. Hindi ito ang oras para magdrama. Ang sitwasyon na ito ay napakahalaga para sa pamilya Alcantara. Hindi tayo pwedeng maging mahina ngayon. Napakuyom ang kamao ni Alia. Ang galit ay biglang bumalik, mas matindi kaysa sa nauna. Ang babaeng ito. Ang utak sa likod ng lahat ng panlilinlang. Ang nagpanggap na nagmamalasakit habang ginagamit siya.
Wala kang pakialam sa akin, Auntie, sigaw ni Alia, ang boses niya ay basag na basag. Ang pinagkakaguluhan mo lang ay ang pangalan ng pamilya nyo. Ang reputasyon nyo. Hindi ang sakit na idinulot nyo sa akin. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni Auntie Remedios. Alia, anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa kinabukasan mo ito. Para sa kinabukasan ng anak mo. Kailangan nating maging matalino. Hindi mo gustong maging isang single mom, di ba? Lalo na ngayon na may pangalan ka na sa lipunan. Ang bawat salita ni Auntie Remedios ay tila tumutusok sa puso ni Alia. Single mom. Pangalan sa lipunan. Ibig sabihin, ang lahat ay tungkol sa imahe. Hindi tungkol sa kanyang kaligayahan, hindi tungkol sa kanyang anak, kundi tungkol sa pagpapanatili ng isang perpektong fasad na may bahid ng kasinungalingan. Hindi ko po kailangan ang pangalan nyo, sigaw ni Alia, lumapit sa pintuan, kahit na hindi niya ito binuksan. Hindi ko po kailangan ang pera nyo. Ang kailangan ko ay katotohanan. At wala kayong maibibigay kundi kasinungalingan. Alia, mag-isip ka, sumbat ni Auntie Remedios, ang boses nito ay tumataas na. Hindi ito simpleng pag-ibig lang. Pamilya ito. Kinabukasan. Huwag kang maging emosyonal. Gumamit ka ng utak. Iniisip ko lang ang makakabuti sa lahat. Ang makakabuti sa inyo, sagot ni Alia, ang luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Hindi sa akin. Hindi sa anak ko. Hindi sa amin ni Liam. Walang kaligayahan sa kasinungalingan. Wala. Narinig niya ang pag-alis ni Auntie Remedios. Ang yabag ng sapatos nito ay lumayo sa pintuan, at sa wakas, naramdaman niya ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Wala siyang kakampi. Walang nagmamalasakit. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho na. All is lost. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng pinto. Ang sakit ay sumakop sa kanya. Ang mga balikat niya ay nanginginig sa pag-iyak. Ni minsan ay hindi niya naisip na darating ang ganitong punto sa buhay niya. Akala niya mayroon siyang lahat. Ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang matitira. Ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-asa sa pag-ibig, lahat ay durog na. Ilang minuto siyang nakaupo doon, umiiyak. Hanggang sa naramdaman niya ang isang bahagyang sipa sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol. Ang munting buhay na ito. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang luha niya ay unti-unting huminto. Tinignan niya ang kanyang lumalaking tiyan, at doon, nakita niya ang isang bagong kahulugan ng buhay. Ang anak na ito. Hindi niya kayang hayaan na lumaki ang anak niya sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Hindi niya kayang hayaan na ang anak niya ay mamuhay sa anino ng mga lihim at manipulasyon. Tumayo si Alia dahan-dahan. Ang mga paa niya ay nanghihina, pero ang kanyang kalooban ay nagsisimula ng tumigas. Naglakad siya patungo sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay mugto, ang mukha niya ay walang kulay. Ngunit sa mga mata na yon, may nagsimulang magpakita, isang minmin ng determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Ito ang kanyang inspirasyon. Ito ang kanyang dahilan. Hindi kita ipapanganak sa mundong puno ng kasinungalingan, bulong ni Alia, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng pagnanais. Magbabago ang lahat. Para sa atin. Nagising si Alia sa kakaibang katahimikan ng bahay. Ang katahimikan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila ba isang malaking bakante. Wala si Marco sa tabi niya. Malamang ay umalis na ito o sadyang umiiwas. Ang sulat ni Auntie Remedios at ang mga revelasyon ni Marco ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, ngunit sa halip na pagdurog, unti-unti nang nagiging gasolina ang mga iyon sa kanyang kalooban. Hindi kita ipapanganak sa mundong puno ng kasinungalingan. Magbabago ang lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi lang niya binulong sa salamin. Iyon ang naging bagong mantra ng kanyang buhay. Hindi na siya ang Alia na tanga, bulag at biktima. Ngayon, siya ay isang ina na lumalaban para sa anak niya at para sa katotohanan. Ang unang hakbang niya ay ang humanap ng kakampi. Isang taong mapagkakatiwalaan at may kaalaman. Naalala niya si Lena. Attorney Lena Santos, ang kanyang matalik na kaibigan noong college, ngayon ay isang matagumpay at iginagalang na abogado.
Alam niyang etikal si Lena at may kakayahang humawak ng mga komplikadong kaso. Kinuha ni Alia ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ni Lena. Nag-alinlangan siya sandali. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Ito ba ay tungkol sa infidelity? O sa mas malalim na panlilinlang? Hello, Lena, mahina niyang simula. Alia, kumusta ka? Matagal tayong hindi nagkausap, masiglang bati ni Lena sa kabilang linya. Ang boses ni Lena ay tila isang sinag ng araw sa madilim na mundo ni Alia. Lena, kailangan kitang makausap, diretso at seryosong sabi ni Alia. Personal. Ngayon sana, kung pwede. Mahalaga. Narinig ni Lena ang pagbabago sa tono ng boses ni Alia. Nawala ang sigla nito. Alia, may nangyari ba? Are you okay? Hindi, sagot ni Alia. Pero kailangan kong maging okay. Lena, kailangan ko ang tulong mo. Bilang kaibigan at bilang abogado. Natahimik si Lena. CJ. Papunta ako sa opisina ko ngayon. Kaya kong bigyan ka ng isang oras bago magsimula ang mga meeting ko. Pwede ka bang pumunta dito? Opo. Papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, nagbihis si Alia. Pilit niyang pinatigas ang kanyang sarili. Hindi siya iyak. Hindi siya magiging mahina. Sa opisina ni Lena, ipinaliwanag ni Alia ang lahat mula sa pagkakadiskubre niya kay Marco at Sofia hanggang sa pagkabigla niya sa pagkakaroon ni Liam at ang huling, pinakamasakit na pagtukla sa sulat ni Auntie Remedios. Ipinakita niya ang sulat at ang impormasyon tungkol kay Liam. Nakinig ng tahimik si Lena, ang kanyang noo ay nakakunot, ang mga mata ay seryoso. Nang matapos si Alia, huminga ng malalim si Lena. Alia, malumanay nitong sabi, ito ay napakakomplikado. Hindi lang ito infidelity. Ito ay posibleng kaso ng conspiracy to commit fraud o manipulation ng marriage para sa negosyo at political na interes. Lalo na kung ang pamilya Alcantara, kasama si Auntie Remedios, ay may alam at aktibong nakialam. Kaya ko bang kalabanin sila, Lena? Tanong ni Alia, may bahid ng pagdududa. Malakas sila. Malaki ang impluensya nila. Hinawakan ni Lena ang kamay ni Alia. May hawak kang matibay na ebidensya, Alia. Ang sulat na ito at ang mga financial records na pwedeng mag-link sa foundation o sa pamilya Alcantara na sumasagot sa medical bills ni Liam. Malaking bagay yon. Pero kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Kailangan natin ng mas malalim na paghuhukay. Doon, nagsimula si Alia sa kanyang misyon. Umuwi siya sa bahay, at sa bawat sandali na wala si Marco at Auntie Remedios, sinimulan niyang halughugin ang bawat sulok. Ang kanyang mga mata ay tila laser, naghahanap ng anumang senyales. Mga lumang bank statements, email logs, kalendaryo ni Marco, kahit mga resibo na mukhang walang kwenta. Ang lumang litrato ni Marco kasama si Christina ay itinago niya. Alam niyang may kinalaman din yon sa lahat ng lihim ng pamilya Alcantara. Kasabay nito, sa kabilang dako ng Metro Manila, sa isang pribadong dining room ng isang upscale restaurant, nag-uusap ng masinsinan si Auntie Remedios at Marco. Ang mukha ni Auntie Remedios ay matigas, puno ng pagkabahala, habang si Marco naman ay tila isang bata na pinapagalitan, nakayuko at walang masabi. Paano mo hinayaan na mangyari ito, Marco? Galit na tanong ni Auntie Remedios. Paano niya nakuha ang sulat na yon? Ang impormasyon tungkol kay Liam. Alam mo bang pwede nitong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang reputasyon ng pamilya. Hindi ko alam, ma, bulong ni Marco. Gulo ang ulo ko. Ayaw niya akong kausapin. Nakalock siya sa kwarto. Hindi ito oras para sa mga pag-inarte, Marco, matigas na sabi ni Auntie Remedios. Kailangan nating kumilos. Bago pa siya magsalita. Bago pa niya ilabas ang lahat sa publiko. Ano ang plano mo? Napaangat ng tingin si Marco. Ma, ayaw kong saktan si Alia. At ang anak namin. Kailangan mong magdesisyon, Marco, mariing sabi ni Auntie Remedios. Si Alia o ang pamilya? Ang pwesto mo? Ang kinabukasan mo? Kung hindi mo kayang ayusin ang gulo na ito, ako ang gagawa. Kumuyom ang kamao ni Auntie Remedios. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon, isang determinasyon na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang durugin ang buhay ng iba. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain tayo ng isang babae. Samantala, lumipas ang mga araw at unti-unting lumalakas si Alia.
Ang bawat pahina ng kasinungalingan na kanyang natutuklasan ay tila nagdaragdag ng timbang sa kanyang tapang. Ang pinakamahalagang sandali para sa kanya ay ang kanyang ultrasound appointment. Nakahiga siya sa exam table, ang mga mata niya ay nakatitig sa monitor. Doon, nakita niya ang kanyang anak. Maliit pa, pero malinaw na may buhay, gumagalaw. Ang munting puso nito ay mabilis na tumitibok. Malusog ang inyong anak, Ma'am Alia, sabi ng doktor, mumiti. Napakalakas ng tibok ng puso. Lumalaki ng maayos. Napuno ang mga mata ni Alia ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa at pagmamahal. Ang anak na ito. Ang inosenteng buhay na ito. Ito ang kanyang dahilan para lumaban. Ito ang kanyang dahilan para maging matapang. Hindi niya kayang mamuhay ang anak niya sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaan na ang anak niya ay maging bahagi ng isang transaksyon, ng isang planong masira. Magiging okay tayo, anak, bulong ni Alia, habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Lalaban si Mama para sayo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Alia, natulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang isip ay kalmado, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niya ang kanyang layunin. Pero bago siya tuluyang makatulog, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang larawan. Larawan ni Auntie Remedios. Nakaupo ito sa isang restaurant, kausap ang isang babae. Si Sofia. Maliwanag ang kuha. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mensahe. Hindi lang ikaw ang biktima. Maraming lihim ang pamilya Alcantara. Ang larawan ni Auntie Remedios kasama si Sofia ay naging huling piraso na bumuo sa palaisipan. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, ito ay tungkol sa isang masalimuot na web ng panlilinlang at manipulasyon na pinagplanuhan ng buong pag-ingat. At ngayon, oras na para harapin ang lahat. Kinabukasan, sa isang pribadong conference room sa opisina ni Lena, nakaupo si Alia, matikas ang tindig sa kabila ng kanyang lumalaking tiyan. Sa kanyang tabi ay si Lena, ang kanyang mukha ay seryoso at handa para sa anumang labanan. Sa tapat nila ay nakaupo si Marco, ang kanyang mukha ay puting-puti, at sa kanyang tabi ay si Auntie Remedios, na ang mukha ay matigas, may bakas ng galit ngunit pilit na pinipigilan. At naroon din si Sofia. Nakaupo ito ng mag-isa sa isang sulok, kalmado ang mukha, ngunit may nakatagong lungkot sa mga mata. Alam ni Alia na hindi ito madali para kay Sofia, ngunit kailangan nila ang kanyang presensya. Salamat sa inyong pagdalo, simula ni Lena, ang boses nito ay formal at profesional. Narito tayo ngayon upang harapin ang mga katotohanan na matagal nang itinago. Nagtaas ng kilay si Auntie Remedios. Wala kaming itinatago. Kung tungkol ito sa walang saysay na pagdududa ng asawa mo, Marco, sinabi ko na sa kanya na maging makatwiran. Hindi ito dapat umabot sa ganito. Napakagat si Alia sa loob ng kanyang pisngi. Ang kalmado at pagpapanggap ni Auntie Remedios ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Hindi ito simpleng pagdududa, Auntie Remedios, matigas na sabi ni Alia, at sa unang pagkakataon, direkta nitong tiningnan ang kanyang biyenan. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagmula sa inyo. Napaismid si Auntie Remedios. Anong pinagsasabi mo, Alia? Maging magalang ka sa mga nakatatanda sa'yo. Kaya ko pong maging magalang sa mga karapat-dapat paggalangan, sagot ni Alia, ang kanyang mga mata ay nanliliit. At ang paggamit ng ibang tao para sa sariling kapakanan ay hindi karapat-dapat paggalangan. Nag-angat si Alia ng kamay, at ibinigay ni Lena ang isang kopya ng lumang sulat ni Auntie Remedios. Inilapag ito ni Alia sa mesa sa harapan ng lahat. Ito, simula ni Alia, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ito ang sulat na isinulat ni Auntie Remedios kay Marco. Isang sulat na nagpapakita kung paano pinlano ang kasal namin. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi para takpan ang iskandalo ni Marco. Para mapanatili ang pangalan ng pamilya Alcantara. Namutla si Auntie Remedios. Tiningnan niya si Marco nang may matalim na tingin. Si Marco naman ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit sino. Iyan ay isang fabricated na ebidensya, mariing sabi ni Auntie Remedios. Pwede mong sabihin ang anumang gusto mo. Hindi yan totoo. Hindi totoo, tanong ni Alia, inilabas ang larawan ni Auntie Remedios na kasama si Sofia sa restaurant. Hindi ba totoo na alam nyo ang lahat kay Sofia at Liam?
Hindi ba totoo na pinagbabantaan niyo si Sofia para manahimik? Nagulat si Auntie Remedios sa larawan. Hindi niya inaasahan yon. At ang tungkol sa anak ni Marco, si Liam, patuloy ni Alia, alam kong may sakit siya, isang malubhang sakit sa puso. At alam ko na kayo, Auntie Remedios, ang nag-aayos ng financing para sa kanyang pagpapagamot. Hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi para lang manahimik si Sofia at hindi niya ilabas ang katotohanan. Biglang tumayo si Auntie Remedios. Napakalaki ng pag-iisip mo, Alia. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi nagsasalita si Sofia? Doon, bumaling ang lahat ng mata kay Sofia. Huminga ng malalim si Sofia at dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita. Tama po si Alia, mahina ngunit malinaw na sabi ni Sofia, ang bawat salita ay may bigat. Simula nang malaman ni Auntie Remedios ang tungkol kay Liam, pinilit po niya akong manahimik. Binibigyan po niya ako ng pondo para sa pagpapagamot ni Liam, pero kapalit po noon ay ang pananahimik ko. Ang pamilya niyo po ang nagplano ng lahat para hindi masira ang pangalan niyo. Ang kasal ni Marco at Alia, iyon po ang paraan niyo para maging malinis ang lahat. Nanginginig si Auntie Remedios. Kasinungalingan. Nag-aayos lang ako ng tulong. Dahil si Marco, hindi niya kayang panagutan ang lahat. Alam kong malaki ang pagkakamali niya at inayos ko lang ang gulo. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Pinoprotektahan niyo ang sarili niyo, sumbat ni Alia. Pinoprotektahan niyo ang pangalan niyo. Hindi si Marco, hindi ako, hindi si Liam. Marco Alcantara. Narinig ni Marco ang bawat salita. Ang boses ni Alia, matigas, puno ng katotohanan. Ang boses ni Sofia, kalmado, pero mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ang boses ni Mama, desperado, nagtatanggol sa sarili. Ang puso ni Marco ay tila pinipiga. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng kanyang ina, puno ng reputasyon, pera, at mga kasinungalingan, at ang mundo ni Alia at Sofia, puno ng sakit, pagtataksil, ngunit hinahanap ang katotohanan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang katamaran. Ang kanyang takot na harapin ang totoo. Marco, sigaw ni Auntie Remedios, lumapit at hinawakan ang braso niya ng mahigpit. Sabihin mo sa kanya na mali sila. Na ang lahat ng ito ay paninira lang. Sabihin mo. Bumaling si Marco kay Mama. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Pero nakita rin niya ang pagtatago. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay halo na sa pait ng katotohanan. Marco, mahinang tawag ni Alia, ang mga mata niya ay puno ng sakit at paghihintay. Panagutan mo ang mga ginawa mo. Ngayon. Ngayon ka maging lalaki. Ngayon ka maging ama. Ngayon ka maging tapat. Napakagat si Marco sa kanyang labi. Ang mga mata niya ay naglakbay mula kay Alia, patungo kay Sofia, at pabalik kay Mama. Ang kanyang mga balikat ay mabigat. Ang katotohanan ay masakit. Pero ang kasinungalingan ay mas masakit. Huminga ng malalim si Marco. Ang bawat hininga ay tila isang pagpapalaya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya, may isang magandang bagay na lumabas, ang kanyang sarili. Ang kanyang lakas. Ang kanyang kakayahang magmahal ng buo, nang walang takot, at nang walang panlilinlang. Niyakap ni Alia si Isla ng mahigpit, at tiningnan ang malawak na kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay daan sa mga bituin. Ito ang kanyang bagong simula. Isang simula na binuo sa katotohanan, sa lakas, at sa pagmamahal na nagmumula sa kanyang sarili. Ngayon, kumpleto na ako, bulong ni Alia, habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Sa akin na ang sarili kong kwento. Walang bahid, walang tago. Puro at totoo. Magandang araw sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig. Sa ngalan ng aming koponan, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Alia, Marco, at Sofia. Maraming salamat sa bawat sandaling inyong iginugol sa pakikinig sa aming serye, mula sa unang kabanata ng pagkabigla hanggang sa huling kabanata ng pagtuklas ng kapayapaan. Bilang inyong manunulat, isang malaking karangalan at hamon ang buin ang bawat kabanata ng ang reyna ng mga kasinungalingan. Sa bawat pahina, kasama niyo akong naglakbay sa galit ni Alia, sa pagdududa ni Marco, at sa pait ni Sofia. Naramdaman ko ang bawat sakit, ang bawat pagkabigla, at ang bawat munting pag-asa na sumisibol sa kanilang mga puso.
Ang layunin ko ay hindi lamang magbigay ng libangan, kundi magbigay din ng isang salamin kung saan makikita natin ang komplikadong mukha ng pag-ibig at buhay na puno ng mga lihim at hindi inaasahang katotohanan. Sana'y naipadama namin ang mahalagang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro kulay rosas. Ito ay nangangailangan ng tapang upang harapin ang katotohanan, ng kakayahang magpatawad, hindi para sa iba kundi para sa sarili, at ng pag-asa na makahanap ng bagong kahulugan ng pamilya at kaligayahan, kahit pa sa gitna ng matinding pagkasira. Ang paghahanap ng sariling halaga at ang lakas na bumangon mula sa pagkawasak ang pinakamahalagang aral na sana'y naiwan sa inyong mga puso matapos ninyong pakinggan ang kwentong ito. Ngayon, tapos na ang kanilang kwento, ngunit ang mga aral ay nananatili. Naway magsilbing inspirasyon ito sa inyong mga sariling laban at paglalakbay sa buhay. Anong damdamin ang nanaig sa inyo habang pinakikinggan nyo ang bawat kabanata? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Alia at Marco? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon at gabay para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli. Nagmamahal. Kwentong Pusong Sugatan.